Ibig sabihin niya, Brother Toto, bago ka umalis sa Adventism, ay na-realize may mali na nga sa tinuturo sa'yo. Yun yung Correct. sinasabi ng Bible na kailangang i-tear down, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, no? You turn down ito o sa akin mo yung mali at itayo mo ang tama. In fact, Brother Toto, itong ating ginagawa, prophetic pronunciation or proclamation of the truth. Kasi mismo ang sabi sa Ezekiel 3:17 hanggang 18, itong ginagawa natin ay ay trabaho ng isang watchman. Hindi gumagawa ng relo, kundi watchman, yung nagbabantay ka sa mga tao kung sila po ba ay nananatili sa tama o hindi. Sabi dito sa Ezekiel 3:17 to 18, Son of man, sabi ni God, I will have made you a watchman over the house of Israel. When you hear a word from my mouth, give them a warning from me. If I say to the wicked person, you will surely die, but you do not warn him, you don't speak out to warn him about his wicked way in order to save his life, that wicked person will die for his iniquity. Yet I will hold you responsible for his blood. Ano po ang prophetic responsibility na dala-dala ng aming programa sa Understanding Adventism? Hindi lang pala basta kami makapag-atake sa Adventist, wala kaming mapapala doon. Ang sinusunod din po namin ni Brother Toto, itong sinabi ng Panginoon. Tayo po ay ilalagay ng Panginoon na tagabantay, watchman sa bayan ng Diyos o the present day sa church o sa body of Christ. Pagka, sabi ng Panginoon, pagka sinabi ko na sa isang tao, meron siyang maling aral na ikamamatay niya, ikakawala ng kanyang kaligtasan, hindi siya makakarating sa langit, pero hindi mo winarningan yung taong yun tungkol sa kanyang maling paraan para sana may ligtas ang kanyang buhay. Sabi sa verse 18, ang taong yun, ang masamang taong yun, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit I will hold you responsible for his blood. So, ibig sabihin, Brother Toto, pagka hinayaan lang natin yung mga ibang tao na naniniwala sa false gospel, sa false doctrine, at nananahimik lang tayo, pinapanood lang natin sa kanila, sisingilin tayo ng Panginoon kapag yung mga taong yon ay napunta sa impyerno at hindi natin na-warningan. So mga kaibigan, ang nakikinig sa aming Adventist, mali po ba ang ginagawa namin na kami nagpapahayag ng kamalian na aral patungkol sa kaligtasan dahil gusto namin maligtas kayo at makarating kayo sa langit, pero hindi namin kayo winarningan, hinayaan na lang kayo kasi sabi ni Sister Rochelle, manahimik na lang daw tayo. After natin lumabas sa kanila, na sa palagay natin may mali, manahimik, ay hindi po yan ang gusto ng Diyos, Sister. Masusundin namin ang will ni Lord kaysa sa will ng tao. Kasi ang tao na ayaw siyang i-correct, malamang kanyang pagmamahal sa katotohanan, alanganin. Mas mahal niya yung nararamdaman niya na safe siya, may comfort zone, kaysa malaman niyang may mali siya. Yan po ay pride without you knowing, mga kapatid. Yung tao na sinasabihan mo na may mali siya, tapos nagagalit, pride po yan. And that is part of the devil's scheme. Tataniman kanya ng kanyang character with pride. Yun ang nagpahulog kay Satanas sa heaven. At pagkatapos, ikaw ay mo sasabihan na mali. Yung mo si Satanas, sabihan mo mali siya, tatawan, magagalit siya. O kaninong espiritu yon? Espiritu ng demonyo. Kaya ganito po, ang sabi ni Ezekiel, ayaw po namin na kami po ay maging responsible sa dugo nyo. Gusto namin kayo maligtas. Ayaw namin madamay. Kaya hayaan nyo po kami magsalita ng katotohanan. Kahit masaktan kayo, nga sabi Brother Toto na isang nabasa ko, di bali na kayong masaktan ng katotohanan kaysa makomfort kayo ng kasinungalingan. Ikaw, Brother Toto, tatanggap mo ba, gusto ko yung makomfort kahit kasinungalingan, okay lang, basta makomfort ako. Mas importante ba yung feeling natin? True. Well, yun nga, it takes time talaga to see yung truth, like yung ating dinaanan. And yung sinabi nyo nga is masakit kasi pakinggan sa tenga na nagkamali ka ng desisyon na sumali sa isang samahan na hindi pala tama yung turo. Kasi sa akin, kayo naka-experience na rin, di ba? Nung kayo ay
Ilocos ba kayo dati? Yes. JW kayo, hindi ba? Nung nalaman niyo Oh, yung yes. ano, so lipat Nalaman ko kayo. mali, eh. Eh, Yan. ano, alam niyo, masyadong attached ako sa family ko kasi may family. Member pa rin diyan hanggang ngayon. Mahal na Oo. mahal ko yung pamilya ko kaya lang tiniis ko na ako, eh, takwin nila, 'wag kausapin at parang ituring na hiwalay sa hindi na ako part ng family. Tiniis ko yun kasi alam ko ang akala ko totoong Adventist saklap ako. Tapos bandang huli ko nalaman na hindi pala totoo. Ilang taon na ako nagtiis na ako'y napalayo sa family, 'di ba? It's a Wala, sacrifice. well, sa amin po, maraming pamilya ang nagkaaway-away dahil sa yun nga, nag-convert, from, Oo. our former faith into Seventh-day Adventist. And we thought na Mhm. pini-persecute kami. Bakit nagkaroon ng, away and, to the point na hiwalayan and to Oo the nga. point na Pati yun family nga, nagka-ano. oh, maraming dahilan pero babanggitin ko na lang. Unang-una sa lahat, yun nga is yung pagkain. So yung dating Oh, yes. kinakain, for years, nagkaroon na ngayon ng dalawang pagluluto. So nagtataka ngayon yung mga kasama Bawal na yung namin, baboy. "Kumakain ka naman Magkaiba nito." dapat ano 'to, Sabi ko kasi ang mga hindi maliligtas yung mga kumakain ng ganyan, karumal-dumal sa Panginoon. Eh, alam naman turo nung ang 80s hindi ba, talagang, legalistic ang, turo sa atin nun. Pero parang nagbabago na rin yata ngayon. Jewelry, naku yung wedding ring, yung mga regalo Ayan, isa pa ng yan. Oo, kulang, yung oo. misis ko nga tinapon Naku, niya sa ilog, yung sentimental. mga bracelet, mga Mm. necklace, mga ginto, tinapon niya. Sabi niya, "Kamunduhan." Wow! Sabi ko, "Okey, okey, sige." Tapos yun nga, yung mga magulang nag-away. Tapos, mga kapatid nag-away, hindi nag-uusap. Ngayon ang interpretasyon Mahirap namin yan. nung time na yun kami inuusig, pero hindi pala. Kasi nga dun sa pagbabago ay, yun nga, nakita nila yung external behavior na walang fellowship. Kumbaga walang Kaya abrupt, eh, 'di ba? hmm, Tapos, ang sumunod dun ay, de later on, ngayon ano yung, pagiging former Adventist, yung mga kamag-anak kong Adventist lalo na yung isang, eldest, eh, dun sa side ng misis ko, ay hindi nakipag-fellowship sa'min kasi ano kami, former sliders ang tawag. So, backside o kaya offshoots. oo, offshoot. So, parang gano'n at saka yung mga anak nagkawatak-watak na rin kasi yung mga anak hindi na rin naging Adventist. So, gano'n yung nangyari. So, ang pangit, eh. So, kung divisive, unity in the faith for me is we all believe that salvation is by grace through faith in Jesus Christ. That is Hmm, non-negotiable, 'di ba? tama, And totoo yan. itong mga keeping, yung external behavior, that for me, lalo na yung mga pina-practice nga na food, Sabbath keeping, and yung jewelry, yung pananamit, hindi ba? That is, that's something na hindi natin dapat pagtaluhan. And sabi ko nga, bakit ganun? Hindi tayo magkasundo sa, yun nga, salvation part. Hindi, dapat magkasundo tayo sa salvation part. Pero ba't hindi tayo magkasundo dun sa pinipilit nung iba na yun nga, Mark of the Beast and yun nga, Sunday as darating yung Sunday Law, ganun. So, divisive siya. So, Yun sabi nga, ko, paano magiging evangelical ang Seventh-day Adventist kung yung Adventism, kung hindi sila makaano sa the rest. Of course, hindi ko sila yes. kasi sa turo nga ni Ellen G. White sa The Great Controversy, yun ang test of loyalty in the last days. Oo, So, lalo na ngayon, maraming excited kasi sa Sunday Law update. Ino-monitor ko yung Sunday Law update, malapit na daw. Sabi ko, okay, sige. ilang Maraming lapit beses na yan, yung 2025 na Project 25 ni Trump nasaan hindi na? natuloy. Na. 2026 na. So sabi nila, ito ngang sigalot na nangyayari sa Middle East. Ito na, magiging Yun na global na daw ang naman. Sunday. O, okay. Pero Naging ano hindi na, ko na pinapatulan kasi nga sabi ko, it will never happen. And for them, hopeful sila kasi nga, yun yung inaasahan natin nung tayo Adventist pa, hindi ba? Inaasahan natin na dumating na. Kasi yun kaya yung nga hudyat na pagdating ni yes. Kristo. Siguro Anyway, kung sila, hindi nagpapatuloy sa ganyang mga false proclamation, mga false alarm na
mga ganyan. Hindi titigil siguro tayo pero ayaw kasi natin na kumalat yung mga ganyang kasinungalingan. Kaya nga isa sa ministry ko yung pagsusulat, yung Investigating Adventism Q&A na article. Talagang nagmo-monitor ako everyday sa mga nakikita ko na post ng Adventist na medyo tagilid ang doktrina at talagang kumbaga sa missile ng Israel, alam mo yung sumasalo ng mga missile, may tawag doon eh. Meron silang Iron isang Dome. data na Iron Dome. Eh ginagawa ko parang Iron Dome. Pag merong missile ng mga false doctrine ng Adventist na pinopost sa social media, Facebook, sasagutin ko agad, lalagyan ko ng katapat na hindi ganyan. Parang nagiging Iron Dome din tayo itong ating investigating Adventism. Kasi ayaw nating umabot ito yung kanilang missile of false doctrine na umabot sa sambayan kasi sasabog yung bahay na yun. Tiyak masusunog sa impyerno yun pag nanatili sila doon. Kaya nga ito nga Brother Toto, malaking bagay itong ginagawa natin. Kasi ito sa tanong sa atin ni Sister Rochelle na parang minamali niya yung ating gawain na lagi daw natin tina-target ang Adventism. Right. Kasi galing kami sa Adventism eh. Kaya nga tama ka Brother Toto, yung sabi mo kanina, investigating Adventism kasi kami. Hindi investigating Catholicism. Kasi kung kami investigating Adventism, alangan namang Katolikong aming atake, alangan namang Jehovah's Witnesses, alangan namang Iglesia ni Cristo. Title pa lang alam mo na eh. Yeah. Investigating Adventism kasi doon kami galing. Parang Yeah. si Apostol Pablo. Bakit nung si Pablo ay umalis sa Judaism, ba't hindi siya nanahimik na lang kagaya ng gustong mangyari ng mga kaibigan nating Sabidista? Magmumuo na lang kayo pag umalis na kayo sa amin. Huwag na kayo magsalita. Hindi. Si Pablo ba, nung umalis siya sa Judaism, nanahimik siya? Tumigil na ba siya sa pag-i-engage ng katotohanan? Hindi. In fact, kaya nga siya sumulat ng Galatians, Romans, di ba yung kanyang mga missionary? Hindi siya tumigil, inusumay pa rin niya. Tinutuwid pa rin niya yung Judaism. Yung mga Christian na nag-i-insist pa rin na magsabat. Mga Christian nag-i-insist pa rin na bawal kumain. Di ba sa Romans, Galatians? So kung siya talaga ay, kung tama po yung payo sa atin mga kaibigan ng ating Adventist, wag na daw natin sila pakialaman, eh di dapat ganun na rin ginawa ni Pablo. Pero hindi gano'n ginawa ni Pablo. So ibig sabihin mali na rin si Paul, ba't hindi niyo binabanatan si Paul? Eh, ang binabanatan niya, parang Sabadista rin. Eh, Well, biglang well, natin sabihin, Brother Toto. O sige, go ahead. Tuloy mo, Brother like, Toto. ganun dun sa mga former Roman Catholics na naging Seventh-day Adventist. So, ang Yes. binabanatan naman nila ngayon, Oo yung mga nga. kamag na Catholics. Oo. So, in effect, they're actually doing the same